Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood nyo ang iba't ibang hayop na namimeste sa alagang hayop at pananim ng mga magsasaka. Umpisahan natin ang kwentuhan sa mga pesteng langgam. Isa ito sa tinuturong dahilan ng mga magsasaka kung bakit naisira ang kanilang pananim. Naging peste ang mga langgam sa agrikultura dahil kinakain nito ang mga bunga ng halaman. Dahil dyan, naisira ang mga prutas na sana ay aanihin ng mga magsasaka. Meron ding mga uri ng langgam gaya ng leaf cutter ant na kilalang namumutol ng dahon kaya namamatay ang halaman. Kung minsan, kinukuha ng langgam ang buto ng palay na tinanim ng magsasaka upang kainin kaya hindi na nabibigyan ng tsansa ang buto upang tumubo. Marahil ang pinakamasamang ginagawa ng langgam sa pananim ay ang pag-aalaga nito sa isa pang pesteng insekto. Ito ang mga aphid. Alam mo ba na magkaibigan at nagtutulungan ng aphids at langgam sa pagsira ng halaman? Ganito kasi yan. Peste sa halaman ng aphid dahil sinisipsip nito ang sustansya sa katawan ng halaman. Iba't iba ang itsura ng mga aphids. Minsan kulay itim, minsan kulay dilaw, madalas naman ay kulay berde. Kapag maraming aphids sa halaman, siguradong malalanta at unti-unting mamamatay ang pananim dahil nga sa sinisipsip nito ang sustansya ng halaman. Kapag nabusog na ang aphid, itatain nito ang matamis na likido na tinatawag na honeydew. Yang nakikita mong lumalabas na likido sa puwet ng aphids, yan ang matamis na pupo ng aphids dahil puno ito ng asukal. Sa sobrang tamis ng pupo, kinakain na ito ng mga langgam. Kung minsan, ang langgam ay kinikiliti ang puwet ng aphid para mas hikayatin pa ito na tumae ng marami pang honeydew. Sa video, makikita na kampanting magkasama ang mga langgam at aphids. Madalas mo pa nga maaaktuhan ang langgam habang kinukuha ang honeydew sa puwet ng aphids. Dahil sa pagkain na binibigay ng aphid, nagiging masigla at nabubusog ang mga langgam. Bilang ganti, pinoprotektahan ng langgam ang mga aphid sa paraan ng pang-aaway nito sa kalaban. Ilan sa mga kalaban ng aphids ay ang ladybug, lacewings at hoverflies. Sa video, makikita ang ladybug kung gaano ito kalakas kumain ng aphids. Para hindi maubos ang mga aphids, trabaho ng mga langgam ang awayin at itaboy ang mga ladybug. Kitang-kita nga kung paano palayasin ng ladybug ng matapang na langgam. Gusto kasi ng langgam na protektahan ng aphids dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng libreng pagkain. Kung minsan, maaaktuhan mo pa nga ang mga langgam na binubuhat ang aphids para ilipat sa mas ligtas na lugar malayo sa mga kalaban. Nililipat din ng langgam ang aphids sa pwesto ng halaman kung saan pwede itong makakain ng maayos. Kapag masaya at ligtas sa mga aphids, patuloy lang itong tatain ng matamis na honeydew na siya naman paboritong kainin ng langgam. Ayon sa mga siyentipiko, ang pag-aalaga ng langgam sa aphids ay ang pinakaunang halimbawa ng farming. Tinawag itong farming dahil natutunan ng mga langgam na alagaan ng aphids dahil binibigyan sila nito ng libreng pagkain. Pareho lang ito sa chicken farming. Hindi ba inaalagaan natin ang manok dahil kinakain natin ang kanilang itlog? Parang ganun din ang ginagawa ng langgam. Inaalagaan ng langgam ang aphids para meron silang mapagkunan ng pagkain. Ang galing no? Ang mga langgam pala ang pinakaunang insekto na natutong gumamit ng konsepto ng farming bago pa ito matutunang gawin ng mga tao. Ang relasyon ng langgam at aphids ay matatawag na symbiotic relationship. Kasi parehong naikinabang ang dalawang insekto sa isa't isa. Puprotektahan ng langgam ang aphids habang ang aphids naman ay magbibigay ng pagkain sa langgam. Kahit maganda ang relasyon ng langgam at aphids, masama naman ito para sa halaman. Sinisipsip kasi ng aphids ang halaman habang ang langgam naman ay kinakain ng bunga ng mga papatubong prutas. Dahil dyan, ang dalawang insektong ito ang pumapatay sa pananim ng mga magsasaka. Buti na lang at merong mga kemikal na pestisidyo na pwedeng gamitin para patayin ang mga insektong ito. Kaunting wisik lang ng kemikal, siguradong patay ang mga pesteng aphids at langgam.
Kung tutuusin, maraming uri ng insekto ang kayang pumeste sa halaman at lahat sila ay may iba't ibang paraan para makakain. Una ay ang mga sap-sucking pest. Ito yung mga insekto na sumisipsip sa katawan ng halaman para higupin ang sustansya na dapat ay para sa halaman. Ang halimbawa nito, aphids, stink bug at cotton bug. Pangalawang klase ng pesting insekto ay ang chewing and boring pest na mahilig ngat-ngatin ng dahon o hindi kaya ay hukayin ng katawan ng halaman. Ang halimbawa nito ay ang langgam, beetles at caterpillar. Pangatlo ay ang soil and root pest. Ito naman yung mga insekto na kumakain sa ugat ng halaman. Ang halimbawa ay fungus gnats, cutworm at wireworm. Pwede kayong gumamit ng pestisidyo para tepok ang mga pesting insekto. Yun nga lang, dapat yung malaman na hindi lahat ng insekto ay peste. Meron kasing mga insekto na nakatutulong para protektahan ang inyong pananim. Gaya na lang ng ladybug. Sila ang kumakain sa mga pesting aphids. Ganon din ang mga mantis. Kinakain din nila ang mga insekto na namiminsala sa halaman. Ang ilan pa nga sa mga insekto na mahilig kumain sa mga peste ay ang tutube at ang langaw na hoverfly. Meron namang mga espesyal na putakte na tinatawag na parasitic wasp. Ang paborito nilang biktimahin, ang uod na kumakain sa halaman. Kaya sila tinawag na parasitic wasp dahil itinuturok at pinapasok nila ang kanilang itlog sa katawan ng caterpillar. Kapag napisa ang itlog sa loob ng caterpillar, kakainin ng anak ng wasp ang buong katawan ng caterpillar. Marahil ay ang pinakamahalagang insekto sa lahat ay ang mga bubuyog at paru-paro. Sila kasi ang tumutulong sa bulaklak para maganap ang pollination. Nang dahil sa bubuyog at paru-paro, naikakalat nila ang pollen ng bulaklak at nadidevelop ito upang maging prutas. Kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging prutas ang bulaklak. Kung walang prutas, edi walang aanihin ang mga magsasaka. Kaya sana, huwag nating sasaktan ang mga insekto gaya ng mantis, bubuyog, paru-paro at ladybug dahil katuwang natin sila sa pagpapanatili ng malusog na ecosystem. Kung marami kang natutunan sa ating kwentuhan, sana ipindutin nyo ang subscribe button. Libre lang naman ang mag-subscribe, di ba? Kaya pindutin mo na yan. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Adrian Villarta. Hello rin kay Jared Matthew. What's up kay Hannah Chanel at Sean Kian. Tito Joshua Kabigting at kay Ellie Isabel Lumabas. Happy birthday kay Dwight Clifford Rodriguez. At kina Gerbong Mar, Gabriel Mar at sa fur baby nila na si GM. Maraming salamat sa inyong panunod na see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!